Pagkakapati sa ating panalapagdinig ito, sama natin sa ating pananalangin ang hari pasasalamat at natatanging kailingan ni na Leonida de Jesus at pamilya, Doris Pillejera at pamilya, Jen Soto at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, Rebecca Arquillo at pamilya, Melody Ardibilen at pamilya, Pedro at Joanna Morales at pamilya, Bernadette Alcahuce at pamilya, Rachel De Leon at pamilya, Cheryl Valerie Pasamba, Virgilio Ancheta at pamilya, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya at hindi ng Inili Community, Marieta Quirón at pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rufino Pexuli, Cesar Lunita Nicolas at pamilya, Victoria Talon at lahat ng mga kasapi ng St. Peter Parish Minister of Lectors and Commentators, Aurea Panganiban at lahat ng mga kasapi ng SPPC ng Santo Niño sa Pexonville, para sa kaligtasan ni Napiling Villanueva at pamilya, Lea Montaña Reyes at pamilya, Just Antonio Chiquin at pamilya, Amy Ferry B. Manado at pamilya, Teresita Hedilun at pamilya, Madeline at Joel Villanueva at pamilya, Jim Jonathan Ben, Emelita de la Cruz at pamilya, Sister Teresa Malanday at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Dr. Onaysa Katrina Monera at pamilya, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada at pamilya, Jovian Cruz, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Ivon Guevara at pamilya, Dr. Chester Calabis, mga doktor at medical staff ng Ardelia Fatima Hospital sa Valenzuela at Santo Niño Hospital sa Bustos, mga doktor at medical staff ng mga ospital na nasasakupan ng ating parokya, Brihilo Hospital, Skyline Hospital at Qualibet Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkala ng salot na COVID-19 gaya ng ibang pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kaarawan ni na Reynante Labaw, Pablo Bautista, Vincent A. Mendoza, para sa kagalingan ni na Samantha, Perez Cesar, Georgie Santiago, Quirino Cristobal, Evaria G. Cruz, Meryl Grace Calupo, Dr. Fernando Ayuyaw, lahat ng mga madre na may sakit sa tahanang Siena, Godofredo Bautista, Dennis De Ocampo, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Namalu, Ricardo, Leticia, Frederick D., Charles Conrad, Maria Febes, Priscilla, Silidonia, Evelyn, Eric Hill, Sila, Nelson, Alfredo, Nicolas Piliana, Percival Alvaro, Roy, Jerilyn, Fidela, Unita, Raquel, Ana Marie, Andrew, Enriqueta, Pablito, Marisa, Brian Angelo, Wilfredo, Rolando, Celia, Rufo, Protasio, Susana, Jaime, Ertinda, Perly, Lydia, Elpidio, Regino, Alvaro, Roman, Andres, Petra, Seria, Laureano, Justin, Lucila, Isabela, Epifania at Puloy. Mga doktor at frontliners na namayapa na at sa mga naging biktima rin ng salot ng COVID-19 at lahat ng mga namayapang lektor ng Diocese ng Malolos at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pag-iibang, dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, paring pamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga panyalihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at maglumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming mga pangyarihan, patawarin mo pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasandakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyan lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Narinig kong nagugulong-gulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigan ay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malililang natin siya.
dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ikaw na panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatalo man ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo na ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Pinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ng Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa mga kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay umibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay bibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kong buong at tagapagligtas. Sa kahirapay bibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ang siyang nagbibigan, tagapagtanggol ko at aking kalasad. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay bibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan, nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay bibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, hindi ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay bibig at ako'y iyong dininig. Salita mo'y Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo, umaakay, at nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa amang pinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglagpastangan mo sa Diyos. Sapagat nagpapanggap ng Diyos, gayong tao ka lamang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkakatiwala ng salita ng Diyos at inibaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinubo ng Ama. Paano inyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo, na ako'y paniwalaan. Sa ngayon, patitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalinis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na ng unay pinagbibinyagan ni Juan, nanatili siya roon at maraming lumapit sa Kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ay pinapayag sa atin kung paano may mga pagkakataon ang mga tao ay iba ang kanilang pananaw sa buhay. Kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, kung sino pa yung tumutulong sa kanilang kapwa, yun pa ang kanilang kinabubuotan. Kaya nga po sa ating unang pagbasa, sinasabi sa atin na mayroong ibang mga tao dahilan sa kanilang puot sa kanilang kapwa, dahilan sa kanilang galit sa mga tao gumagawa ng mabuti, pinag-iisipan nila ng masama at nagbabalak pa na gawan din ng masama. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, ito rin ang ating natunghayan sa ating Panginoon. Sapagat ang ating Panginoon ay nagpapakilala na siya ang anak ng Ama, na siya ang anak ng Diyos, na siya ang ating inaantay na tagapagligtas ng sanlibutan. Subalit hindi ito matanggap ng mga tao sa kanyang paligid at bagkus gagawan pa nila ng karasan ang ating Panginoon.
Kaya ninanais nila na batuhin ang ating Panginoon, sapagat para sa kanila, ang sinasabi ng ating Panginoon ay paglapastangan sa Diyos, sapagat hindi nila batiin ang buong katotohanan na si Jesus ang talagang Mesiyas, na si Jesus ang talagang anak ng Ama. Kaya nga po sa katigasan ng kanilang ulo, sa katigasan ng kanilang puso, ang ating Panginoon ay nagpapakilala na sa kanila, iminumulat na ang kanilang isipan at ang kanilang mga mata, sumalit nandoon pa rin sila sa kadiliman ng kanilang buhay. Ayaw nilang kilalanin ang ating Panginoon, ayaw din nilang kilalanin ang mga nauna na sugo ng ating Panginoon. Kaya nga po maging si San Juan sa ating mabuting balita ay nagpapahayag ukol sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng mga tao, walang ginawang kababalagan si Juan, subalit ang lahat ng kanyang sinabi ukol kay Jesus ay pawang katotohanan. Kaya nga po sa ibang lugar, marami ang naniwala sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ay hapon para sa bawat isa sa atin na kung paano ng ating Panginoon, hindi man siya paniwalaan sa kanyang sinasabi, kundi hinahamon naman sila, paniwalaan naman siya sa kanyang mga gawa, sapagat sa kanyang mga gawa na ipapakilala niya ang Ama, sapagat ang kanyang mga gawa ay gawa ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Ang kanyang ginagawa ay pawang ayon sa katarungan at katotohanan at hindi ayon sa kawalan ng katarungan at kasinungalingan. Kaya nga sinasabi sa atin, ang ating Panginoon, di lamang nagsasalita, siya rin ay gumagawa na nagpapakilala, siya nga ay tunay na Diyos, siya ay anak ng Ama, siya nga ang Diyos anak. Kaya nga po mga kapatid, anong hamon sa atin ng ating Panginoon? Kung paano ng ating Panginoon kinapopotan ng mga tao dahil sa kanyang mabuting gawa, sumalit patuloy pa rin siyang gumagawa ng mabuti, patuloy pa rin tayo na gumaya sa ating Panginoon. Gumawa pa rin tayo ng kabutihan kahit ng ibang mga tao ay nag-iisip ng masama laban sa atin. Kaya nga po mga kapatid, may kasabihan, kapag kami isang puno mabunga, binabato, sapagat marami ang mga nag-aasam ng bungang malalaglag, ng bungang tatamaan. Sumalit ang isang puno, kapag walang bunga, hindi pinapansin. At ganyan din ang mga tao kapag gumagawa ng mabuti. Kaya kapag ikaw ay nakapagbibigay ng kabutihan para sa iyong kapwa, may mga tao maiinggit, may mga tao magagalit, may mga tao mapupot sa iyo. Sumalit sa kabila ng lahat, hindi natin ikababawas o ikadaragdag ang kanilang puot. Patuloy din tayong dapat gumawa ng kabutihan ayon sa ating kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po ito rin ay panawagan sa bawat isa sa atin na tayo rin ay dapat na kumilala sa mga taong gumagawa ng mabuti. Sa halip na mapuot, ang dapat nating kapuotan, hindi yung kabutihan, hindi yung gumagawa ng tama. Ang dapat nating kapuotan ay yung paggawa ng kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, minsan nagagalit tayo sa Diyos, gayong ang Diyos naman ay gumagawa ng kabutihan sa atin. Nagagalit tayo sa Diyos sa mga pangyayari sa ating buhay, samantalang nagbibigay ng biyaya ang Diyos para sa atin. Kaya akala natin, ang Diyos ang lahat ng gumagawa ng masama laban sa atin. Ito'y taliwas na taliwas sa katuruan ng ating simbahan. Ito'y taliwas na taliwas sa kalikasan ng ating Panginoon. Sapagat ang Diyos kailanman hindi magnanais at hindi gagawa ng mabuti laban sa atin. Bagus, gumagawa pa nga siya ng mabuti sa kabila ng kasamaan na namamayani sa ating paligid. Kaya pansinin po ninyo mga kapatid, ang panawagan sa atin, mapuot ka sa kasalanan at umibig ka sa kabutihan. Kaya nga po mga kapatid, minsan na pagbabaliktad natin, nag-iibig tayo sa kasamaan. Pero mga kapatid, minsan napupot naman tayo doon sa kabutihan. Kaya pansinin po natin, minsan nasisisi natin yung ating Panginoon. Kaya kapag halimbawa ay naghihirap tayo, anong sinasabi natin? Ito ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? Ito ba ang kalooban ng Diyos na ako'y maghirap? Pero mga kapatid, hindi ito ang kalooban ng Diyos, sapagat maraming pagkakataon, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, binibigyan ka ng oportunidad para ikaw ay guminhawa. Pero meron ibang mga tao, pagka ang alam ng gawin ay magbuhat ng kutsara at tinidor at wala ng ibang gagawin, ay talagang maghihirap ka. Kaya nga yung ibang mga tao, ano ang nagiging national pastime sa buhay?
ay ang kanilang gawain palagi ang libangan maging linta. Bakit? Sapagkat sinisipsip yung dugo ni ate na kumikita. Sinisipsip ang dugo ng mga magulang na nagtatrabaho. Sinisipsip ang dugo ni kuya na nagpapakahirap para lamang may maiuwi na pagkain at sweldo sa kanilang tahanan. Kaya nga po hindi ka naman linta, ikaw ay isang tao. Kaya nga po ang Panginoon palagi nagbibigay ng pagkakataon sa atin. Pero kung hindi tayo makikipagkaisa sa kalooban ng ating Panginoon, ano ang mangyayari sa atin? Mananatili ka sa iyong kinalalagyan. Hindi sapagkat kasalanan ng Diyos, kundi sapagkat wala kang ginawa para makipagkaisa sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Kaya nga po mga kapatid, ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, sana ang ating kabutihan ang lagi nating pamalas at magmahal tayo sa kabutihan habang kinamumuhian naman natin ang pagkakasala. Sapagkat ang pagkakasala ang magdudulot sa atin ng kapahamakan, samantalang ang kabutihan naman ang magdudulot sa atin ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tayo lahat, sana'y maging katulad ng ating Panginoon, gumagawa ng kabutihan sa kabila ng kasamaan, nagpapatuloy pa rin siya sa pagtulong sa kanyang kapwa sa kabila ng mga bumabatikos sa kanya. Kaya nga po ipagdasal din natin yung mga tao na sa ngayon gumagawa ng kabutihan. Kasi nitong mga nakaraan, nakikita natin kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, siya pang kinakasuhan. Kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, siya pang ginagawa ng issue. Hindi dapat ganoon. Kundi hindi ito ang panahon na tayo maghanap ng butas sa bawat isa. Hindi ito ang panahon para tayo ay makipagkagalit sa bawat isa. Ito ang panahon para tayo magkatulong-tulungan sapagkat tayong lahat ay apektado ng salot na bumabalot sa ating paligid. Kaya ang pinakamaganda, ang mabuti ang gawin natin, iwasan natin ang masama, gawin natin ang nararapat, iwasan natin ang tayo magkasala na dahil sa ating mali na pananalita, na dahil sa ating mali na mga gawa. Kaya nga tinatawagan tayo, sana maging mabuting Kristiyano na nagsasabuhay ng pananampalataya alang-alang sa ating Panginoon. Mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patubayan ng Diyos pamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Yesu Kristo. Sa bawat pananalita ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang Ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo sa Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mensahe ni Jesus tulad ng lebedura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway hangarin ng pagsupil sa sarili, lalo na sa panahon ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pagsubok sa buhay naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Lobin mong kami maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatutuo sa aming pananampalataya sa iyo habang buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga likas sa libutan, sa ikagandang loob narito kami mayaalay mula sa lupa at maraming pagawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri ang poong may kapal ngayon at kailan. Kapuri-puri ka Diyos sa mga likas sa libutan, sa ikagandang loob narito kami mayaalay
mula sa katas ng ubas at huwag na kaming pagawa ang anak na ito para maging luming nagbibigay ng iyong Espiritu. Papuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Hanggang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming ibigay pagkalubong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambana ay aming maganap upang sa paglaok namin lagi rito kami mailigtas pa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming pusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpa ang kinamis ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagdulad sa anak mong mahal, na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinaluludan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagong malamang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para mamingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at dineris namin obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo din ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sinimuling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pagpilihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay din sa daigdig ng kagulod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Tayo po lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambangin ang ngalan mo. Mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa gusto, at idiyaw kami sa lahat ng masama.
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan ng pakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang bigin. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusuko ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglikuran kanila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sakay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ng lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo. San Lorenzo Luis. Panalangin mo. San Pedro Calungsod. Panalangin mo. San Pedro Apostol. Panalangin mo. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, huwag nawang maparang sa amin ang bungang walang balik na pinagsaluhan naming paghahain. Manapay na ginawa kami makipagsandalan nito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.